Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Martes, July 22, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Ilang lungsod at lalawigan nagdeklara na ng state of calamity dahil sa matinding epekto ng habagat. Low pressure area ganap ng Bagyong Dante. Mga binababat, matakaw lang sa ayuda. Ilang binagyong residente sa Payatas, QC nagrereklamo matapos hindi mabigyan ng ayuda. Mga bahay malapit sa Marilao River nalubog sa baha. Mga residente pinoproblema ang paglilimas ng burak. Pangakong flood control projects ng Administrasyong Marcos binatikos sa gitna ng lumalalang problema sa pagbaha. Pelikula ko daw ay mga ng kwenta. Sa showbiz, Vice Ganda may mensahe sa mga kritiko kasabay ng pagtanggap ng Box Office Hero Award. At mga Pinoy, kanya-kanyang paraan para maki-good vibes sa gitna ng kalamidad. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Isinailalim na sa state of calamity ang Quezon City at Cavite Province dahil sa epekto ng sama ng panahon, habang nakatakda na ring sunod magdeklara ang Manila City. Muli namang kinansela ng pamahalaan ang pasok sa Capital Region at 30 probinsya para sa July 23. Narito ang ating Balitang A to Z. Kakaba-kaba ngayon ang mga residente sa Metro Manila kung magtutuloy-tuloy na naman ang pag-uulan sa Magdamag, kasunod ng matindi at malawakang pagbaha sa mga pangunahing lungsod nitong Lunes at Martes. Sa Quezon City, mahigit 10,000 pamilya na ang nasa evacuation centers. Dahilan kung bakit nagdeklara na ang pamahalaang lungsod ng state of calamity. Ito ay para mapabilis ang paglalabas ng pondo para sa mga nangangailangan. Ang Maynila naman, nakatakda na ring maglabas ng formal na deklarasyon ng kalamidad sa Miyerkules. Habang ang Cavite, nauna nang isinailalim ang buong probinsya sa state of calamity. Sa opisyal na ulat ng pamahalaan, nasa 6 na ang bilang ng nasawi sa pagsalanta ng sama ng panahon. 6 naman ang nawawala. Muling nagkansela ang pamahalaan ng pasok sa mga tanggapan ng gobyerno at sa mga paaralan sa Miyerkules, July 23. Apektado rito ang buong Metro Manila at nasa 30 probinsya. Bagamat nasa Amerika ngayon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tiniyak niyang nakapagbilin siya sa national at local government officials. Kasama rin sa tutulong sa patuloy na relief and rescue operations ang military, katuwang ang United States Indo-Pacific Command. Naka-activate po ang mga EDCA site for relief goods at ang mga air assets at iba pang mga assets ng combined Armed Forces of the Philippines at US Indo-PACOM ay gagamitin po. What they need right now is, of course, nandiyan naman yung food, and then water. Very critical po ngayon yung water na mabigyan natin sila ng clean water para sa magamit nila mainom. Sa kabuuan, halos kalahating milyong mga pamilya na ang apektado ng kalamidad. 14,000 sa mga ito ang nanunuluyan sa mga evacuation centers nationwide. At ngayong gabi nga ay idineklara na ng Manila City ang state of calamity sa lungsod, habang posibleng magdeklara naman ang iba pang lokalidad sa mga susunod na araw. Samantala, sa lagay ng panahon, naging ganap na ngang bagyo ang low pressure area sa silangan ng Aurora at pinangalanan nitong Bagyong Dante. Ayon sa Weather Bureau Pag-asa, may layo itong 1,115 kilometers east-northeast ng Central Luzon. Laglay nito ang lakas ng hangin nga abot sa 45 kilometers per hour at pagbugso na 55 kph. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 kph. Wala pang itinataas sa tropical cyclone wind signal, pero pinalalakas nito ang habagat. Kaya naman po asahan ng malalakas na hangin, pagulan at posibleng pagbaha mula ngayon hanggang Huwebes sa Metro Manila.
maging sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Maaari ring lumakas pa si Dante bilang isang tropical storm sa Miyerkules habang inaasahang lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility pagsapit ng Huwebes o Biyernes. Patuloy namang pinag-iingat ang publiko sa epekto ng masamang panahon. Nagrereklamo ang ilang residente ng Payatas, Quezon City na hindi nabigyan ng ayuda sa gitna ng bagyong Krising at Habagat habang punuan naman na ang evacuation centers doon. Nagtungo naman sa isang evacuation center sa Marikina City si Health Secretary Ted Herbosa para magbigay ng tulong medikal. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Hindi daw, nakalista kami pero wala daw kami sa tent. Paano kami makakakuha? Dito ba sa ayuda mga sopangan? Nanggagalaiti si Marites nang hindi mapagkalooban ng ayuda na para sa mga naapektuhan ng bagyong Krising at Habagat sa Payatas, Quezon City. Nalubog ang unang palapag ng kanyang bahay pero hindi siya nakatanggap ng food packs at gamot na kailangan ng kanyang pamilya. Ang siste, kapag wala sa evacuation center ay hindi mabibigyan. Di naman lahat sir dito ng tao dito magkakasya sa tent sa dami ng mga binaha. Pero yung iba dito, hindi naman talaga mga binababa at matakaw lang sa ayuda. Kami talagang mga grabe ang baha, kaming di nakakakuha taga-baba. Ipinakita niya mismo sa balitang A to Z ang sinapit ng kanyang bahay. Lahat ng kanyang mga naipundar na gamit ay nalubog at nasira. Akala niya mapoprotektahan sila ng riprap pero umapaw pa rin ang ilog sa kanilang lugar. Si Lola Rosita piniling manatili sa tent sa evacuation center kahit nasiksikan sila rito. Ang tubig sa loob ng bahay namin, lampas baywang. Sa kabilang bahay, hanggang sa ulo na. Kaya natakot na kami, lumikas na kami dito sa court. Dito, 3 pamilya kami. 7 ang evacuation center sa buong barangay Payatas na may 415 families at dito pa lang sa Atis Covered Court ay may 142 na pamilya. Sa Marikina City, personal na tumungo si Health Secretary Ted Herbosa sa Nangka Elementary School para mag-abot ng tulong medikal sa mga evacuees. Meron kaming cotrimoxazole, meron kaming amoxicillin, meron kami yung mefenamic at saka yung iba pang gamot para sa skin disease, mga anan. Tapos ito yung binamimigay naming mga antibiotics. Ito yung amlodipine para sa mga may high blood. Ayon sa kalihim, matagal nang nakapreposition ng mga medical kits kaya't madaling ihatid sa evacuation centers. Pinag-iingat din ng DOH ang publiko sa mga paglusong sa baha dahil may mga naitatala ng kaso ng leptospirosis. Kung ikaw lumusong sa baha, after 1 week nilalagnat, naninilaw, nangihina, importanteng magpatingin na sa ating mga doktor at sa ospital. Present din sa pag-iikot at pamimigay ng food pack si Marikina Mayor Maan Teodoro. Aniya, mas mabagal ang pagtaas ng Marikina River kumpara dati. Ang pinakamataas na water level namin is 18.7. So even comparing it to Bagyong Karina last year, 20.7 yung inabot nun. So ngayon may mga areas talaga na dating binaha ng Karina pero ngayon hindi. Nagpapatuloy pa ang assessment ng Marikina Local Government sa kabuuang pinsalang dulot ng Bagyong Krising at Habagat. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Problemado naman ngayon ang ilang residente sa Bulacan matapos bahain ang kanilang mga bahay at mag-iwan ito ng makapal na putik dahil sa pag-apaw ng Marilao River. Sa Pampanga naman, nag-aalala pa rin ang mga residente sa banta ng pagbaha dahil sa nagpapatuloy na sama ng panahon. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Todo limas ngayon si Tatay Roger sa burak sa kanilang garahe isang araw matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan, bunsod na nagdaang bagyong Krising at Habagat. Umabot hanggang 2nd floor ng ilang kabahayan ng baha. Makapal. Yung tinatawag na banlik eh. Parang yung ganyan, yung mga burak ng ilog. Dapat pagka bumababa yung tubig, nasasabayan ng hila ng madaling araw na nang natapos. Kaya hindi na nasabayan ng pagbaba ng linis. Oras na matapos ang paglilimas ng burak, isusunod naman anya ang loob ng bahay. Bagamat pabugso-bugso na ulan dito sa bahagi ng Marilao, Bulacan, ang problema ngayon ng ilan sa mga residente, yung paglilimas ng mga burak na pumasok sa kanilang bahay matapos ngang tumaas yung tubig dito sa katapat nilang ilog ng Marilao. At may baha pa nga dito sa kanilang labasan. Actually, maabot pa yan sa hanggang binting baha
At ang pinakapanalangin nila sa ngayon, wag nang uulan ng malakas at para hindi nga umapaw yung katapat nilang ilog ng Marilao. Ang ilang residente naman, piniling sa evacuation center na lang magpalipas ng gabi gaya ni Sheena kasama ang kanyang 1.5 buwang gulang na anak. Natakot, syempre. Kasi may mga bata, tapos bagong panganak pa ako. Binat, yun, sakit nga po. Sa ngayon, nasa 20 families pa ang nanunuluyan sa Saog Elementary School. Kung tuloy-tuloy pa rin, nakaantabay pa rin kami. On the go pa rin ang pag-accept pa rin ng evacuees kung babalik pa sila. Dahil walang hanap buhay ang karamihan ngayon, gaya ni Tatay Joel, sinamantala ang pangunguha ng isdang arroyo na kanyang ibinibenta sa halagang 100 pesos kada timba. Samantala, mataas din ang baha sa ilang bahagi ng Barangay Colgante sa Apalit, Pampanga. Kaya't nagbahay-bahay ang ilang opisyal ng barangay nito para kumustahin ang lagay ng mga residente. Dahil nga po sa madaming pag-adjust o pagtaas ng mga kalsada, mga construction na ginagawa. So dahil nga po bahay ng aming lugar, Apalit, Masantol, Makabebe, yung tubig, wala na napupunta. Naghahanap na talaga ng pupuntahan kaya siguro tumaas yung level ng tubig sa ngayon. At dahil nagpapatuloy pa rin ang sama ng panahon, karamihan sa mga residente kanya-kanya pa rin diskarte para hindi pasukin ng baha ang kanilang bahay. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Umabot sa mahigit 500 lugar sa Metro Manila ang matinding binaha dahil sa malalakas na ulang hatid ng habagat at bagyong Krising mula pa noong weekend sa tala ng MMDA. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, bumaba na ito sa 273 na mga lugar alas 11 ng umaga ng Martes. Tuloy-tuloy din ang pagdidiklog ng mga drainage at paglilinis ng mga basurang naiwan sa mga binahang kalsada. Tiniyak naman ng ahensya na full blast ang operasyon ng mahigit 70 pumping stations sa Metro Manila. Nananawagan sa ating mga kababayan na sana po linisin po natin ang ating mga paligid at huwag po tayo magtapon ng basura sa mga daluyan po ng tubig. Ladies and gentlemen, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Mabuhay po kayo at mabuhay ang bagong Pilipinas. Ilang araw bago ang State of the Nation Address ng Pangulong Marcos, sinuspindi muna ng Malacanang ang anumang paghahanda para sa SONA ni PBBM dahil sa matinding sama ng panahon. Ito nga ay para tutukan ang pagresponde sa mga apektado ng baha at pag-uulan na dala ng habagat. Kasunod ito ng ulat na ikinadismaya mismo ng Pangulong Marcos na nagkakabit pa ng SONA-related material sa mga pampublikong lugar sa gitna ngayon ng sakuna. Mas maluwag ngayon ang MMDA sa pagpapatupad ng no-contact apprehension policy dahil sa matinding baha sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, manual na nire-review ang mga violations sa binahang kalsada at binavalidate pa rin ang karamihan. Suspendido rin ang number coding scheme para maibsan ang trapiko habang maraming kalsada ang lubog pa rin o nalubog sa tubig. Alas lahat po ng possible violations ay ini-invalidate naman po natin. Lalo-lalo na po yung sa may mga bahang portions na hindi natin nakikita yung signages. Definitely wala pong huli na mangyayari. Susunod, pangakong flood control projects ng Administrasyong Marcos. Binatikos sa gitna ng lumalalang problema sa pagbaha. At sanggol na naulila sa Riyadh, Saudi Arabia, nakauwi na sa Pilipinas. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Lubog pa rin sa baha ang maraming lugar sa bansa dahil sa walang patid na ulan na dala ng habagat at mga bagyo. Pinunan naman ng isang environmental group ang pangakong flood control projects ng kasalukuyang administrasyon dahil anila palala pa ng palala ang mga pagbaha sa bansa. Ang Balitang A to Z hatid ni Naomi Almohano.
Baha, hindi madaan ang mga kalsada at lumulusong na mga commuter. Karaniwang sitwasyon sa ilang bahagi ng bansa, bunsod ng walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat. Ganito ang eksena tuwing umuulan ng malakas, bumabagyo o humahagupit ang habagat sa bansa. Mula sa gutter deep, abot tuhod na baha, gaya na lamang ng kinatatayuan natin ngayon sa Azucena Street dito sa Pasig City. Naabot tuhod na nga yung nararanasan nating taas ng baha dito at ayon pa sa mga residente, kapag tumungo tayo sa mas mababa pang bahagi nito, aabot na hanggang bewang ang taas ng baha. Ilan lang yan sa mga nararanasan ng mga apektadong residente na talaga namang kanilang nang ikinababahala para na rin sa kanilang kaligtasan. Ang mag-asawang Josie at Romeo magdamag gising para antabayanan kung tataas pa ang baha at pasukin nito ang kanilang bahay. Titinda ko, walang bumibili. Kasi nga, walang tao Lakad lang mga naghahakot ng gamit alas 2:30, hindi na kami natulog Kasi nga, gawa ng baha. Si Amanodi naman dahil sanay nang laging binabaha ang lugar, handa na sa mga dapat gawin. Minsan tinataas namin lahat yung mga gamit, tinataas talaga. Pupunta kami dyan sa may elementary, dyan may evacuate. Titingnan ko muna kung medyo malala na yung baha. Pero kahit sanay na, panawagan nila ang maayos na drainage system nang hindi maipon ang tubig baha at mabilis itong humupa. Sama na lang nila sa report yung flood control project. Laki-laki yan yung butas. Kaya 6 na araw bago ang ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinuna ng Kalikasan People's Network for the Environment, isang environmental campaign center sa bansa, ang flood control projects ng administrasyon. Nakaraang taon pa lang din napatunayan na yung kabulukan ng flood control projects ng gobyerno, bagamat napakalaki ng ibinuhos na budget dito, sa aktual, lubog pa rin yung mga komunidad. Kumbaga para tayong nalunod sa maling paglalaan ng budget ng gobyerno. Matatanda ang nasa halos 5,500 na flood control projects ang ipinangako ng Pangulo at halos 1.14 trilyon na pondo ang inilaan dito sa mga nakalipas na taon. Tuwing bumabagyo, paulit-ulit na nilalantad nito na kulang, hindi sapat. At sa totoo nga lang huwad ang aksyon ng gobyerno para harapin ang krisis sa klima. Aniya, dapat na ring tugunan ang problema sa pagmimina at iba pang aktibidad na nakasisira sa kalikasan. Kaya ngayon darating na SONA, sigaw ng grupo, epektibo at nararamdamang aksyon. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Sabay-sabay kumain ng iba-ibang isda sina Batangas Governor Vilma Santos Recto, ilang alkalde at BFAR Calabarzon para patunayang ligtas kainin ang mga huli mula sa Taal Lake. Nag-budol fight ang mga opisyal at kumain ng bangus, tilapia at tawinis. Ginawa ito sa gitna ng takot na dulot ng balitang may mga bangkay umano ng mga sabungero na itinapon sa lawa. Giit ni Governor Vilma Santos, hindi dapat matakot lalo't malawak ang lawa at alaga sa fish cage ang mga isda na hindi naman kumakain ng karne. Ayon pa sa BFAR, hindi kumakain ng patay ng hayop ang tilapia, bangus at tawinis. Aabot sa 3,000 mangingisda ang apektado ang kabuhayan dahil sa isyu ng mga itinapong nawawalang sabungero na maaaring tumaas pa hanggang 11,000 ang bilang ayon sa BFAR. Maglalaan naman ng 3,000 pisong ayuda ang probinsya para sa mga naapektuhang mangingisda. Maganda ang mga isda dito. Sabi kanina, 60% ng ating pong mga isda ay dito nanggagaling. Kaya huwag mo kayong matakot. Minsan, if I may be honest, masyado lang pong exaggerated yung news. So, ulitin ko po, kung meron mang affected, katiting lang ng daliri. At yan ang sinasabi rin mismo ng BFAR. Because the lake is really big, malawak yan. Cultured ang mga isda. Hindi naman na non-carnivorous naman yung tawilis na famous sa Batangas. So nothing to worry. Muling binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kahalagahan ng alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos para sa kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific region. Sa pakikipagpupulong kay U.S. Defense Secretary
Pete Hegseth, pinasalamatan ng Pangulo ang tulong ng Amerika sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Anya, mahalaga ang alyansa hindi lang sa South China Sea kundi sa buong Indo-Pacific. Sinabi naman ni Hegseth na nananatiling prioridad ng Amerika ang Asia-Pacific at handang suportahan ng kapwa-depensa at pag-unlad ng ekonomiya ng bansang Pilipinas. Giit pa ni Hegseth, hindi nila hangad ang gera at komprontasyon, kundi ang kapayapaan. I believe that our alliance, the United States and the Philippines, have formed a great part in terms of preserving the peace, in terms of preserving the stability of the South China Sea, but I would even go as far as to say in the entire Indo-Pacific region. Personal na sinalubong ni Migrant Workers Secretary Hans Kakdak si Baby Mary, ang 6 na buwang sanggol na naulila sa panganganak ng kanyang ina sa Riyadh, Saudi Arabia. Nakilala ni First Lady Liza Araneta Marcos si Baby Mary sa Bahay Kalinga sa Saudi nitong mga nakaraang linggo. Pagdating sa Pilipinas, masayang yakap ang inabot ni Baby Mary mula sa kanyang pamilya at kamag-anak mula Quezon. Binigyan din ng financial at welfare aid ang sanggol mula sa ahensya, habang makatatanggap din ng suporta mula sa whole of government team sa ilalim ng direktiba ng Pangulong Marcos. Sa aming pagbabalik sa Good Vibes, mga Pinoy, kanya-kanyang paraan para pagaanin ang kalooban sa gitna ng kalamidad. At sa showbiz, Vice Ganda may mensahe sa mga kritiko sabay ng pagtanggap ng Box Office Hero Award. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Dahil sa matinding hagupit ng habagat, kinansela ang nakatakda ng premiere night ng pelikulang Sunshine ni Maris Racal ngayong Martes. Samantala, Vice Ganda, may hugot sa pagtanggap ng Box Office Awards sa 8th Eddies. Ang bumubuhos na chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Hindi nakaligtas sa epekto ng masamang panahon ang pagningning sana ng isa sa pinag-uusapang pelikula ngayong taon. Tuluyan na kasing kinansela ang nakatakda sanang premiere night ng much-awaited film na Sunshine na pinagbibidahan ni Maris Racal dahil sa masamang panahon. Gaganapin sana ang naturang premiere night ngayong Martes, July 22 sa isang mall sa Taguig City. Ibinahagi ito mismo ni Maris sa kanyang social media. Sinabi ni Maris na mag-ingat muna ang lahat at sana'y lumabas na si Mr. Sunshine sa mga susunod na araw. Dagdag pa ni Maris, walang nabago sa schedule ng pagpapalabas ng kanyang pelikula na magsisimula ng mapanood sa big screen simula July 23. Matatandaang nanalo ang naturang pelikula sa prestihiyosong Crystal Bear for Best Film in the Generation 14 Plus section sa 2025 Berlin International Film Festival o Berlinale. Habang nagkaroon rin ito ng world premiere sa Toronto International Film Festival. Samantala, tila malalim ang hugot ni Showtime host na si Meme Vice Ganda nang tanggapin ang kanyang Box Office Hero Award sa 8th Eddies ng Society of Philippine Entertainment Editors o SPEED nitong linggo, July 20. May patama ang TV host comedian sa kanyang speech na sumentro sa pag-call out sa mga taong patuloy na bumabatikos sa kanyang mga pelikula. Maraming nagtatasang kilay, maraming nagtutu-question, bakit daw laging maraming nanonood ng pelikula ko? Para sa mga ilang kritiko at para sa ilang mga feeling mas magagaling pa sa kritiko, sa mga umaarting kritiko, ang mga pelikula ko daw ay mga walang kwenta, walang katuturan, slapstick, katsipan, puro kabaklaan, puro kabaduyan, bakyang-bakya. Dagdag pa ni Vice, yung pelikula ko po ay ginagamit ng napakaraming masang Pilipino para maging instrumento para sila ay tumawa pa ng dalian, tumawa, humagalpak hanggang sa makalimutan nila ng ilang segundo
kung ano yung masakit, malungkot at mahirap na sitwasyon ng kanilang pamumuhay araw-araw. Naniniwala rin ng Showtime host na malalim ang kanyang koneksyon sa madlang people, dahilan para tangkilikin ang kanyang mga pelikula. Hanggang pasasalamat ang gusto kong ibigay sa masang Pilipino, dahil yung masang Pilipino talaga ang labis-labis ang pagmamahal sa akin. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Life goes on para sa maraming Pilipino na ayaw na munang dumagdag sa stress ng buhay sa harap ng matindi at malawakang sakuna. Mula sa swimming sa baha hanggang sa Fiesta Feels, tuloy ang buhay para sa marami. Ang good vibes na balitang A to Z na yan ni Rod Garabot. Ulan ka lang, Pinoy kami! Yan na lang ang sambit ng netizens, pampasaya ng buhay habang sinasalanta ng bagyo at habagat. Si Kuyang Courier, abay ayaw paawat. Kahit hanggang baywang na baha, go pa din sa pag-deliver. Ang parcel ko, kuya, kasama ba? Paano na lang yung nautusang bumili ng itlog sa tapat? Hindi lang for the lusong si kuya. Aba, for the sisid talaga? Biro naman ang vlogger na si Iris. Laking problema sa mga Bulakenyo kapag tinanghali ng gising. Dahil baka ang ending, literal na malayo ang mararating. Samantala, walang cancel sa kasal dito sa Barasuin Church dahil sa nilalim-lalim ng baha, sa simbahan pa rin ang tuloy. I do, Father. But wait, there's more. Sa Kawit, Cavite, wala mang pasok today, tuloy pa din ang piyesta. Street dancing sa ulan ang peg ng mga residente. Habang nag-iikot sa mga eskinita ang marching band. Complete yan with their majorettes. Tuloy ang tungkuling magpasaya at magpaangat ng diwa sa araw ng piyesta. May bagyo man o wala. O diba, ang gara. Para sa balitang A to Z, Rod Garabot. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o istorya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa. At sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa author na si Mary Holloway. Ang sabi niya, ang tunay na pagiging matatag ay ang kaalamang nasa iyong kamay, ang tunay na lakas, at ang pananagutang bumangon para sa sarili. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!